Magandang Miyerkules ng gabi ngayon. Uy, makakasama ba natin si Fatima? Next week? Oo, dahil busy sila. Meron yatang isang state na pinuntahan si Father Jerry Orbos. At syempre, pag nandun si Father Jerry, hindi pwedeng mawala ang Fatima Soriano. So, medyo busy siya ngayon. So, next week na lang. Ganun pa man, ito si Brother June Banaag. Nag-aanyaya sa inyo na samahan po kami sa programang Dr. Love Radio Show dito po sa himpilang ito ng 92.3 Radio 5 True FM na nadidinig po sa buong Mega Manila. Tayo rin po ay sabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare din po ang live stream ng ating episode ngayong gabi at syempre mga kapatid, i-follow, like and share ang ating social media accounts. Ito po ay Radio 5 True FM sa X na dati pong Twitter, Threads, Instagram, Facebook at TikTok. And huwag pong kalimutan na isubscribe ang Radio 5 True FM YouTube channel. Para naman po sa mga nais maging bahagi ng ating programa at gustong magbahagi po ng kanilang mga kasaysayan ng buhay, kwento ng buhay, problema na gusto nyong idulog sa ating counseling portion, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay tumawag po sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Hindi magtatagal. At sapagkat hindi natin magiging panauhin si Fatima Soriano, ay gusto ko nang ihatid sa inyo ang mabuting balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules. Ngayon po ay 28 ng buwan ng Agosto. Kahapon na 27 ay kafiestahan ni Santa Monica. Patron ng mga babae, ng mga asawang inabuso, abused wife, and isang dakilang ina. At ang araw na ito, 28 ng Agosto, ay kafiestahan naman ng kanyang anak na naging paham ng ating simbahan, isang obispo, bishop and doctor of the church. Ang kanyang pangalan ay si San Agustin or Saint Augustine. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 23 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 27 hanggang 32. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, mga mapagkunwari. Nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinapaganta ninyo mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami makikisa sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong yan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga pumaslang sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Oraso natin ganat ng alas 9:52 ng gabi. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, sa unang bahagi, itatampok ko namin sa inyo ang bahagi, excerpt lamang po, ng napanood kaninang umaga sa programang Face to Face sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At meron po itong replays sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. At ito po ay pinapanood ni Roy Bulisay na kapatid ni Myra Bulisay. Lagi ho nakatutok dyan at pinapanood po yung face-to-face. Kung kayo po ay merong komento o mensahe hinggil po sa mapapanood po ninyong episode ngayong gabi ng ating Pest to Pez, Hirit ni Dr. Love, maaari po ninyong ipadala ang inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay mag-comment po sa ating live stream. Or pwede ho kayong tumawag sa ating hotlines sa 86315788 at 86316674. Narito ang ating episode ngayong gabi. Sa ating Pest to Pez, Hirit ni Dr. Love, ang pamagat po ng ating episode, Pabaya ang manugang kong hilaw. Hindi pa ho hinog. Pabaya ang manugang kong hilaw. Alamin natin ang episode na ito. Panoorin po natin. Ano po ang problema ninyo, Manang Jenna? Nirereklamo ko po yung aking manugang kasi ang hanap buhay po lang namin ay pangangalakal lang po. Pag nangangalakal po kami ng anak ko, iniisip po namin na may magluluto na po ng pagkain namin. Ang ginagawa po niya pagdating po namin, tulog pa po siya. Tapos ang mga hugas na nakatambak lang doon sa sahig. Hindi ba siya kasama sa pangangalakal ninyo? Hindi po. Siya po yung naiiwan po namin kasi siya po yung buntis. Ang babae ito, Opo. ilang buwan na ba siyang buntis? 3 buwan lang po. O kaya pa niya mag-intindi kung 3 buwan pa lang? Ano bang pangalan niya? May. So, etong si May ay hindi gumagalaw sa loob ng bahay, kaya sinasabi ninyo pag uwi nyo, wala pa kayong pangkain. Eto lang ba dahilan bakit kayo na hindi nyo po ba na uunawaan Ate Jana na siya naman ay buntis? Isa lang ba ito sa dahilan ng ikinagagalit ninyo? Bukod po doon, kasi alam po siya na buntis, bakit po siya nakikipag-inuman sa tabing ilog. Buntis na ipag-inuman? Ha? Pwede ba? Hindi ko alam. Hindi ba to hindi ba high risk, no? Oo. Oo, hindi maganda sa kalusugan. Ilang taon ito? 18 years old po. Okay. So, sa tingin ninyo, Ate Jenna, bakit madalas siyang uminom? Hindi ko po alam kung ano po ang problema niya kasi kumpleto naman po ng pagkain sa bahay. Pagkatapos ko magbenta ng kalakal, bumibili na po ako ng bigas, ulam, kandila at saka katol. Kinukumpleto ko na po yan. Nako, malalaman natin kung bakit ano nga ba ang dahilan kahit siya ay 3 buwang buntis na, ay nang umiinom pa rin ng alak. Siya ang hilaw na manugang ni Jenna na laman daw ng inuman. Ano ba yan? Totoo ba to? May, pasok! May, diretsahang tanong. Madalas ka nga bang nakikipag-inuman? Oo o hindi? May, ano tong sinasabi? Totoo ba na umiinom ka pa rin? Ikaw ay buntis Hindi na po. O ano ang sinasabi nitong iyong mother-in-law? Na madalas ka pa rin daw makipag-inuman? Napakasinungaling mo naman. Grabe ka. Okay, teka. Saan nanggagaling ang sinasabi ni Ate Jenna kung totoong... kung hindi niya Siguro nakikita? po sa mga kaibigan niya ding chismosa katulad niya. Saan ka ba nakatira? Saan ka nakatira ka ba sa kanila? Opo. Pang ilang anak mo na ito? Una pa lang po. Una pa lang. Pero kasi, alam mo ba na masama, May, pagka uminom ka?
Yung nalaman ko pong buntis ako na ano na lang po yun, nag-sign na lang po yun ng paglilihi ko. Doon ko na po nalaman na buntis ako. Pero di ko po alam na buntis ako nung that time na nagiinom ako. Okay. Sandali, Mama Carla. May buntis ka ba ngayon? Ilang buwan yan? 3 po. Tatlo. Alam ko tatlo, mamaya kasi hindi halata eh. Yung mga barkada mo, alam, Nakaipit po. yung mga barkada mo alam na buntis ka. Opo. Kasi mamaya kasi hindi alam ng mga barkada, umiinom, di ba? Pero umiinom ka konti. Gano'n ba sinasabi mo? Hanggang kailan yan? Ano lang po, minsan parang tikim lang. Pero pag di ko po nagugustuhan yung alak, wala na. Dahil kaya mo hindi nagugustuhan, dahil reaction yun, first time to na mother ha, kaya hindi pa niya alam. Kaya kung dati gustong-gusto mo yung lasa ng alak, at biglang parang di mo na gusto, yan ay reaction dahil ikaw ay buntis. Normal yon. Ayaw mo yung mga pabango. Depende, no? Ayaw mo yung amoy ng sigarilyo at ayaw mo yung lasa ng alak. Pero, meron din ha, totoo, na hindi mo nararamdamang buntis ka, tapos napainom ka pala kahapon o ng mga nakaraan. Lalo na sa mga first time na mothers. Pero ang sinasabi ni Ate Jenna, totoo ba na kahit hanggang ngayon na alam niya ng buntis siya, umiinom pa rin siya? Opo. Alam mo, May, ang para sa akin, Naku. dahil ako isang magulang na, kaya kita pinapayuan na tigilan mo yung pag-iinom mo dahil nakakasama sa bata yan. Hindi lang ako nagiinom eh. Wala naman na isang magulang na para hindi kayo correct sa tama, hindi kayo iwiyan sa mali. Kaya sinasaway kita dahil Hindi na ako bilang nagiinom. anak, Simula na nalaman kong buntis ako dahil iniingatan ko na yung bata. bilang asawa ka ng anak ko, pinangangalagaan na kita. Sila ba ay kasal? Hindi po. Kinakasama lamang, no? O, asan ba ang magulang mo, May? Yung mama ko po kasi wala na. Tapos yung papa ko patay na. So, lumaki po ako sa lola ko lang. Asan lola mo? Nasa malayong lugar po. Sa malayo. Saan? Sa Pasig. Layo. Umalis ka ba sa lola mo? Bakit? Iniwan mo, hindi ka nagpaalam sa lola mo? Umalis na po ako sa amin kasi grabe po yung nila sa akin. Pakitungo nila sa akin. Ano masasabi mo, Ate Jenna, nung dumating siya sa buhay ninyo, ano ang ikunikwento ni May? Ma'am, wala po siya ikinikwento sa amin kasi hindi ko nga po alam kung saan po nakuha ng anak ko yan. Dahil sa kalsada lang po nakuha ng anak ko yan. Matinuwa ko, nakuha ko ng anak mo. Kahit tanungin mo pa anak mo eh. May, pasensya ka na. You are very immatured. Nagsasalita si doktora kanina tungkol sa epekto ng alak sa mga bata. And I was looking at you at wala, kuya-kuya lang siya. Hindi na-absorb. Nakita natin sa kanya yung kawalan ng paggabay. Ang nanay, pinabayaan na lang ang anak. Bahala ka na, malaki ka na eh. 18 anyos sa kipag-live-in. Anong responsibilidad ng isang ina sa ipinagbubuntis niya? From the moment of conception, dapat alam mo na. Hindi, nakikipag-inuman pa. At nagsisinungaling pa sa atin. Paano ang bata na walang kamalay-malay, lalaki na naman ang bata ng isang irresponsableng magulang at problema ng ating lipunan? Makikipag-live-in na naman paglaki ng bata. Hindi pa hinog ang isip ni Aris para bumuo ng isang pamilya. Hinog lang yung itinatago niya sa kanyang brief. Madali namang mahinog yan eh. Pero yung responsibility that comes with it, yun ang nakakaasar. Itong iyong biyanan na hilaw, na sinasabi mong sinungaling, ngayon, napatunayan ng bayan na hindi pala nagsisinungaling. At inamin mismo na Justin at inamin mo rin na may nangyayari sa inyo bagamat may bata na sa tiyan mo. Anak, hindi ako galit sa iyo. Ginigising lang kita at minsan ang tatay kailangang batukan ng anak para magising. This is not the kind of life that God wants you to live in.
Hindi ito ang buhay na gusto ng Diyos para sa iyo. Nilalang ka niya sa kanyang katauhan, sa kanyang image. Bigyan mo ng pagpapahalaga ang sarili mo at ang iyong magiging anak. Thank you, Mama Carla. Malinaw na malinaw mula kay Dr. Love. Maraming salamat. Salamat din sa iyo, Mama Carla. Naku, talagang minsan ho talaga sesermonan mo para ma-deliver mo naman yung mensahe. Di ba? Hindi porke sinermonan mo yung isang bata, galit ka na sa kanya, pakialam ko ba sa kanya, hindi ko siya kilala. Di ba? Pero yung I have the moral responsibility na ipakita sa kanya yung isang bagay na mali. Kasi nga, wala nang gumagabay sa kanya. O, di ba? Pinabayaan na raw siya ng lola niya. Saan ka nakakita ng lolang basta na lamang pababayaan yung apo? Siguro, napuno na yung lola sa'yo. Ay nako, 18 anyos nakikipag-live-in. Libreng sex sa gabi, ang sarap lang. Diba? Hindi ka nababayad. Libreng sex sa gabi, araw-araw. Meron ka pang alila, may tagaluto. Hindi nga pala nagluluto ng pagkain, di ba? Ayun, nakikikain lang sila dun sa bahay ng kanyang boyfriend. Naka, bago mag-init ang ulo ko. Kung mayroon po kayong komento, maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating programa sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay mag-comment po sa ating live stream or pwede kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Tapatin mo ko, Jake Bakod. Totoo ba na balita ko na mataas ang rating natin sa gabi? Na grabe ang reaction daw ng ating mga listeners sa programa natin. Kasi nakikigulo sila dun sa chismosa kayo! Nakikigulo dun sa problema talaga, no? Salamat ho ng marami sa inyo. Salamat ho. Babalik ang programa Dr. Love Radio Show ganat ng alas 10:04 ng gabi. Nat King Cole, Oh Little Town of Bethlehem at 13 minutes after 10 o'clock. Pangalawa at huling bahagi po ng programang Dr. Love Radio Show. Kasama niya si Brother June Banaag. Narito ang reaksyon ng ilan sa ating mga tagapakinig. Si Marvin Riabad ng North Caloocan ay nag-text. Ang sabi ni Marvin, May, dapat sa'yo ipasok na lang si DSWD para mabantayan ka. Hindi ka pa nanganganak, pabaya ka na sa anak mo. Halatang napabayaan din si May. Hindi marunong magpo at opo. Ay naka, mga kabataan ngayon. Oo, totoo. Dito po sa Maynila, no? Sa Katagalugan, tandaan nyo ho, dito sa Katagalugan, mahalaga po yung po at opo. Yan po ay tanda ng pagbibigay galang sa kausap mo. Alam natin sa ibang region sa ating bansa, hindi sila gumagamit ng po at opo. Kahit matanda ang kausap, ang sagot nila, oo. Ayan. Pero pagdating dito sa Katagalugan, napakahalaga po niyan sapagkat yan ang itinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak kung paano sila ay magbibigay galang sa mga may edad sa kanila. Po at opo. Buhat naman sa Tokyo, Japan, Andrea Enomoto ng Tokyo, Japan, attitude ng manugang na hilaw. Itsura pa lamang, kita na. Ano? Ano yun? Itsura pa lamang, kita ng ugali niya. Yan, si Andrea Enomoto ng Tokyo, Japan. Narito ang ilan sa mga nag-text sa atin ng mga nagpapabati ho. Si Lance Abillon, buwabati ng happy midweek sa mga tagapakinig at kasalukuyang hinahanda ang tulang itatanghal next week habang nakikinig mula sa Sampaloc, Manila. Yan, naghahanda na si Lance Abillon para sa kanyang pagbabalik sa Monday. Magandang gabi at happy listening kay Alan Ihungko ng Kuwait. Good evening and happy listening to you. Magandang gabi rin po kay Sally Estabilio Rogeria. Magandang gabi kay Rosalinda Welling. Listening here sa Atoka, Tennessee, USA. Thank you. You are back on air. Naku, Rosalinda, maraming salamat ha. Mukhang matagal na nakikinig to si Rosalinda sa atin. At nag-text siya galing sa Amerika. Ubus ang yakap,
Magandang gabi rin kay Non Cacho Anil. Pa-shout out daw kay Herbert Gaor, Au Villaflor, Shari Picho ng Seattle, Washington. Magandang gabi po. Si Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Binabati natin ang magandang gabi at happy listening. Siyempre si Elsie na masarap gumawa ng murkon, di ba? Yun. Julieta Sugitan at Angelita Banataw ng Pateros, magandang gabi sa inyo. Si Chato Sakluti, bumabati ng magandang gabi. Sally Stabilio Rogeria, pa-shoutout po sa family Hidalgo na nasa Cavite at sa Bulacan. Kay Domanay family, Ermida family sa Taguig, at si Ray Pahalya. Buhat kay Sally Stabilio Rogeria. Si Lina Ho ng Plaridel, Bulacan ay bumabati rin ng magandang gabi. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Edwin Romero ng Los Angeles, California. Magandang gabi, magandang umaga sa inyo dyan sa Los Angeles, California. Ang kaibigan natin na si Yek Lopena ay nag-text sa atin no? Maraming salamat kay Yek Lopena. Sabi ni Yek Lopena, magandang gabi Brother June. Congratulations po sa Dr. Love program dahil sa mataas po talaga ang rating ng programa niyo. And God bless you Sir Jake Bacod and all your production staff. Maraming salamat po. Si Riza Templado ay binabati rin natin ng magandang gabi. Si Marivi Viola ng Baguio City. Ewan ko kung nandito pa siya sa Manila. Marivi Viola, Elizabeth Villa Gonzalo at si Myra Bulisaili. At siyempre po, batiin natin at baka magtampo naman ang ating kaibigan na si Roy Bulisay na unang-unang nag-text sa atin ngayong gabi. 18 minuto makalipas po ang alas 10 ng gabi. Antabayanan ho natin ang liham kasaysayan na ating itatanghal mamaya. Sabi ni Jay Tarok, tayo, pinagsabihan lang natin ang mga anak natin para sa kabutihan nila. Balang araw na kung mag-aasawa man sila, sana wag nang mangyari sa kanila yung hirap ng buhay na dinanas ng ibang tao na nangyari ngayon sa ating kabataan. Totoo yan, no? Jay Tarok. Ano ba ito ni Joe Tarok? Kamag-anak ba ito ni Joe Tarok? Di ba may anak si Joe Tarok na broadcaster din? Jay, maraming salamat sa iyo. Totoo yan. Ang role ng mga magulang ay gabayan talaga ang mga anak. No? Pero dumarating doon sa pagkakataon, Jay, na ang mga anak natin kapag nandun na sa age of reasoning, lalo na kung medyo kulang ng pagtatanim ng moral values sa ating mga anak, may mga batang kapag kaya na nilang tumayo at medyo kulot na ang balahibo sa kanilang kilikili, yan, at saka sa binti nila, feeling nila, alam na nila lahat. At anuman ang payo na ibinibigay ng magulang, binabaliwala nila. Ito ang mga klase ng mga anak na naliligaw po ng landas. Kaming mga magulang, dumarating dun sa pagkakataon na kung talagang ayaw mong tanggapin yung aming payo, bahala ka sa buhay mo. Kasi buhay mo yan. At kayo ang magsisisi pagdating ng araw. No? Hindi niyo binibigyan ng importansya ang mga magulang nyo. Pagkatapos pag namatay na yung mga magulang nyo, paiyak-iyak kayo. Tantanan nyo nga ako. Kaya nga po, importante na turuan natin at ipakita natin sa ating kabataan ang tamang pag-uugali, ang tamang values. Pakinggan niyo po itong pinatutugtog ko ngayon para sa mga magulang na nakikinig ngayon sa programa natin. Listen. Magandang gabi. Ito si Brother June Banaag sa programang Dr. Love Radio Show. At ang programang ito ay sumasa inyo po mula Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Sa lahat po ng mga nagmamaneho ngayon sa kahabaan ng South Luzon Expressway, sa NLEX, sa TPLEX, binabati ho natin sila ng magandang gabi at ingat lamang po sa pagmamaneho lalo na kung basa ang daan.
mas mabuti po yung tayo mag-ingat at tandaan natin na meron tayong mga mahal sa buhay na naghihintay sa atin pag-uwi. No? Sa bahaging ito ng ating palatuntunan ay tutunghayan po natin ang isang liham kasaysayan. At kung sakaling kayo po ay merong komentaryo o may mensahe na gusto nyong ibahagi sa ating liham kasaysayan, or kung kayo po ay merong kasaysayan ng buhay, ng tagumpay, ng pag-ahon sa pagsubok ng buhay or problema na gusto nyong idulog sa ating palatuntunan, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger or magpadala kayo ng comment sa ating live stream. Maaari din pong tumawag sa ating mga hotline sa 863-15788 at 863-16674 para sa ating live counseling. Narito ang liham kasaysayan na ating tampok ngayong gabi ng Miyerkules. Dear Dr. Love, good evening po. Ako po si Janice, 28 years old, at kasalukuyang nakatira sa Antipolo City, Rizal. I am originally from Mamburao, Occidental Mindoro. Ako po ay kasal na for 5 years at meron na rin kaming 5-year-old na anak. Proud ako to say na ang first boyfriend, siya ang aking first boyfriend at siya rin ang pinakasalan ko. Let's call him Miggy. Bago ko po nakilala si Miggy through a common friend, nagtatrabaho ko sa production company ng tita ko at masasabi kong okay na okay ang karir ko until I met Miggy. Naging magjowa po kami kaagad at nagpakasal kalaunan at biniyayaan ng isang baby boy. Mula nang ikinasal kami ni Miggy, tumira na ako sa poder nila sa Antipolo hanggang sa mabuntis ako. Sa sandaling ito, pinahinto muna ako ni Miggy sa work para maalagaan ang pregnancy ko hanggang makapanganak ako. Sumunod naman ako dahil para naman sa ikabubuti ng aming magiging baby. 5 years have passed. Si Miggy pa rin ang tumutustos sa aming mag-ina sa tulong na rin ng mga biyenan ko kung saan kami nakatira. Namimiss ko ring magtrabaho at kumita ng sariling pera, kaya ilang beses ko na ring sinabi ito kay Miggy. Tumutol siya at sinabing sa bahay na lamang ako at talagaan si Lucas na 5 years old na ngayon. Sinabihan ko ulit siya about this pero hindi pa rin sumang-ayon. Sa part na ito lang naman tutol si Miggy, Dr. Love. Pero hinahayaan naman niya ako to spend time with friends and even travel abroad with them. Nanonood pa nga ako ng Taylor Swift concert sa Singapore na si Miggy ang sumagot. Pero miss ko rin na mag-work, Dr. Love. Gusto ko rin may sarili akong pera at wag lang umasa sa asawa ko. Isa pa, nahihiya na rin ako sa in-laws ko kasi sa kanila pa kami nakatira ng 5 years na. Dr. Love, ano po ba ang dapat kong gawin para mapa-oo si Miggy sa hiling ko? Gusto ko rin kasi siyang tulungan sa mga gastusin namin kahit paano. Thank you so much sa advice ninyo, Dr. Love. More power to your show. All the best, Janice ng Antipolo. Maraming salamat sa iyo, Janice. Salamat sa pagtitiwala mo sa ating programa. Una sa lahat, gusto kong malaman, ito bang si Miggy ay uniko iho? Nag-iisang anak ba siya ng kanyang mga magulang? Ano bang tradisyon o nakasanayan ng pamilya? Kasi ibabase natin yan, okay? Tingnan natin, ha?
kaya kong ipaliwanag sapagkat dumaan ako dyan sa ganyang klase ng buhay. Ako ang bunso na lalaki sa aming magkakapatid. Yung sumunod sa akin ay babae. At tradisyon sa aming pamilya na kung sino ang bunsong lalaki, siya ang maiiwanan sa bahay na matanda. Ayan. Siya ang maiiwanan para magkalinga sa mga magulang niya. Ganyan sa amin. So, anong nangyari? Hindi ako nakapagpagawa ng bahay sapagkat yung bahay na tinitirhan ko na pag-aari ng aking mga magulang ay itinoka ng mga magulang ko sa akin, pati yung lupa na kinatatayuan. Okay? Well, yung ibang mga kapatid ko, may kanya-kanya naman silang properties na binigay ng aking magulang sa kanila. So, yung napunta sa akin, may bahay. Kasi ako ang magkakalinga doon sa bahay na iiwanan ng mga magulang ko at ako rin ang magkakalinga sa mga magulang ko. Entonces, ang aking may bahay, magmula nang ikasal kami, nakisama na sa biyanang ko. And wala akong maiko-complain. In fact, 10 taon ako nawala rito at nanahan ako sa Amerika. Ang nangalaga sa nanay ko at sa aking ama ay yung aking asawa. Katunayan, yung misis ko, ang tunay na nagpakahirap ng pag-aalaga sa nanay ko who died at the age of 90 na meron na siyang dementia, meron ng ganon. Alam niyo naman, problema pagka may dementia na yung kausap mo, inanay mo. Di ba? So, yun ang responsibilidad ng natitirang anak na lalaki sa aming pamilya. Kaya tinatanong ko, kung ang iyong asawa, si Miggy, ay kaisa-isang anak, so posible na doon nga siya talaga sa bahay ng kanyang mga magulang. At ikaw, bilang manugang, I'm sure you will be in good terms with your mother-in-law kasi nanay yun ng asawa mo, mahal siya ng asawa mo, kaya mamahalin mo rin. Ituturing mo siyang pangalawang ina dahil siyang ina ng iyong asawa. And it seems like you're in good terms with your mother-in-law dahil 5 taon na kayo. Diba? So the bigger problem is, ayaw kang pagtrabahuhin ni Miggy. Naintindihan ko yan. Ayaw kang pagtrabahuhin ni Miggy. Sasabihin ko sana, kung hindi na ibibigay sa iyo ni Miggy ang mga pangangailangan mo, dapat mag-isip-isip si Miggy. Pero hindi nakapanood ka pa sa Singapore ng concert ni, sinong pangalan nun? Sinasabi niya? Yung singer. Taylor Swift. Hindi ko kasi kilala yung singer na yan Elizabeth Taylor, kilala ko. Taylor Swift, hindi ko kilala. Pero kumakanta raw yan. Ibig sabihin, sinuportahan ka, kaya kang ipadala sa Singapore nung asawa mo para maglibang. Wow! Yung asawa ko, hindi ko kayang ipadala sa ibang lugar. Di ba? So, ibig sabihin, kumikita yung asawa mo. He's a good provider, in other words. Di ba? So, kung gano'n ang sitwasyon, pwede mong sabihin na sumunod ka na lang sa asawa mo. Kasi hindi ka naman napapabayaan ng asawa mo. No? Now, nauunawaan ko na gusto mo ring magkaroon ng sarili mong pera. Siyempre naman, gusto mong may nakita kang dirty ice cream o taho. Hindi ka makabili ng taho dahil wala pa yung perang binibigay ng asawa mo sa iyo So, importante na magkaroon ka rin ng sarili mong pera. Bakit hindi kayo mag-usap ng asawa mo na magnegosyo ka dyan sa bahay? Alam mo, ang dami ko nakikita sa social media, yung mga online selling. Di ba? Pwede yun.
online selling. Or, pwede ka namang mag-isip ng ibang negosyo. Pwede mong gawin sa bahay kung mahilig kang magluto-luto o gumawa ng mga chorva-chorva, mga matamis, sweets na pwede mong i-prepare. Marunong kang gumawa ng gourmet tuyo. Alam mo, ginagawa nilang gourmet tuyo. Marunong kang gumawa ng bottled Spanish sardines. Huwag mo sabihin sa akin na kagawa ka na at bibili ako sa'yo. Di ba? Yung medyo maanghang. Kasi madali lang gawin yan, Spanish sardines. Pwede kang gumamit dyan ng milkfish, bangus. No? Pressure cooker lang kailangan dyan. So, pwede sa bahay mo, kikita ka. No? At pwede mong ibenta yan online. Or, social media, napakabilis gumawa ng negosyo dyan sa social media. Yun nga lamang, very risky dahil ako nabiktima na, ilang beses na ako nabiktima dyan panay fake, mga scam, kung yung pinapadala sa akin. Kamakailan, meron akong binayaran, 1,000 piso yung binayaran ko na isang magandang item. Pinadala sa akin plastic na lalagyan ng cellphone. Mabibili mo 40 pesos, 20 pesos sa Divisoria. 1,000 yung siningil sa akin. Well, anyway, sa akin libos ko na lang yon sa mga walang hiya na ginagamit ang social media. Naku, babalikan kayo ng karma niyan. Maniwala kayo. So, ngayon, hindi na ako bumibili sa social media. Pero ganun pa man, I'm just giving you an idea, Janice, na pwede kang magkapera lamang etong sa akin. Sabihin mo sa asawa mo, kay Migs, na gusto mo rin magkapera na nanggaling sa pinaghirapan mo. At kung pwede, 5 years old naman yung anak mo, hindi na masyadong alagain yan, di ba? Sabihin mo sa kanya, tulungan mo naman ako na makagawa ng isang project. Halimbawa, gagawa ako ng Spanish sardines na homemade. Suportahan mo ko. Bigyan mo ko ng konting puhunan para makagawa ako at paiikutin ko. And I promise you, sa bahay lang ako. Hindi ko mapapabayaan ang bata. And I will be here. I will be supporting you. See? Walang masama na damo na hindi makukuha sa magandang usapan, lalo sa mag-asawa. And yung intention mo ay valid naman. Kasi kahit na sinong nilalang sa mundo, maliban na lamang doon sa ilan na mga tumatanggap ng 4Ps ng gobyerno, ewan ko naman kung bakit pinagpapatuloy pa ng gobyerno yung 4Ps na yan, ibinibigay sa mga mahihirap yung pera na itinataya sa tong-its ng ilan. Hindi natin sila tinuturo ang mangisda Binibigyan lang natin sila ng isda. Bakit ganun ang ginagawa ng gobyerno? Kasi sabi nga ng ibang mga political analyst, sabi nila, ayaw ng gobyerno na walang mahirap. Kasi yung mga mahihirap na yan na tumatanggap ng 4Ps, karamihan dyan ginagamit ng mga politiko para sa eleksyon. Nalalapit na naman ang eleksyon, di ba? Next year. Kaya yan. So, bakit tayo papatutulad doon sa mga 4Ps? Bakit hindi tayo magkaroon ng sariling idea kung paano tayo kikita at doon sa bahay natin gagawin yan? Di ba? And then, i-market mo na lamang sa mga kaibigan mo. I'm sure sasang-ayon sa iyo ang iyong butihing esposo, and this will be a start of something really big. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Naku, ito ang patuloy nating pagdasal sa Diyos na to heal our land, lalo ang politika sa ating bansa.
Bueno, kami po ay umaasa na ang 1.5 oras ng ating pagsasama ay nakapag-iwan ng konting aral sa inyo at naging inspirasyon ang mga awiting ating itinampok sa programang ito ngayong gabi. Sa ngalan po ng buong production staff ng Dr. Love Radio Show sa pamumuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, ang ating Cherry Baile Operations Manager at ang ating producer, si Jake Bakud. Ang naging director natin ngayong gabi, si Direk Joey Perez. Radio Studio Technician Rom Ortigas and Florent Christian Canceran. Ang ating ORAD Operator, Michael Santillan. At ang ating PA and Avid Operator na nagdiwang ng kanyang kaarawan last Sunday, si Jairi Ann Manipon. Belated happy birthday to you. Maraming salamat po. Ito po si Brother June Banag, OP, hanggang sa araw ng bukas, alas 9:30 hanggang alas 11, dito po sa 92.3 Radio 5 True FM. Magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.